bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga gawain, at mga responsibilidad na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos dahil may nais siyang sabihin sa iyong puso ngayong umaga. Maaaring nagising ka na may mga alalahanin tungkol sa iyong kalusugan. Maaaring may mga problemang bumabagabag sa iyong isip o mga laban na tila napakahirap harapin. Maaaring may mga panalangin matagal mo nang dinadala sa Panginoon at hinihintay mong masagot, at sa katahimikan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, naririnig mo ba ako? Sasamahan mo ba ako sa araw na ito? Pakinggan mo ito ng malinaw. Sa umaga, Panginoon, naririnig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inilalapit ko sa iyo ang aking kahilingan at naghihintay akong may pagtitiwala. Ang makapangyarihang panalangin ito mula sa Psalm 5 ay nagpapaalala na ang bawat umaga ay pagkakataon upang ilapit natin ang lahat sa Diyos. Ang ating mga takot, ang ating mga pangarap, ang ating mga pangangailangan, at ang ating mga laban, hindi ka nag-iisa sa araw na ito. Bago ka pa bumangon, alam na ng Diyos ang iyong mga pinagdaraanan. Bago mo pa sabihin ang iyong panalangin, narinig na niya ang sigaw ng iyong puso. At bago mo pa makita ang sagot, nagsisimula na siyang kumilos para sa iyong kabutihan. Ngayong umaga, nais niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. May kapangyarihan, siyang pagalingin ang iyong katawan, palakasin ang iyong isip, at alisin ang mga pasaning nagpapabigat sa iyong damdamin. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay lumalakad, nagtatrabaho, nag-aaral, o naglalakbay, ang kanyang kamay ay nakapatong sa iyo. Siya ang iyong kalasag laban sa anumang panganib at ang iyong kanlungan sa oras ng pangangailangan. At sa bawat hamon na iyong haharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok, at pabor sa bawat oportunidad na darating sa iyong buhay. At higit sa lahat, nais niyang punuin ang iyong buhay ng kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang awit 5 ay nagpapaalala na ang pinakamagandang paraan upang simulan ang araw ay sa panalangin. Sapagkat kapag ang Diyos ang unang tinatawag natin sa umaga, mas nagiging matatag tayo sa anumang haharapin natin sa buong araw. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na naririnig ng Diyos ang iyong panalangin, kung naniniwala ka na kaya Kanyang pagalingin, protektahan, at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe dito. Sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos. Sama-sama tayong nananalangin, umaasa, at nagtitiwala sa Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nakikinig pa rin, kumikilos pa rin, at nagbubuhos pa rin ng Kanyang biyaya sa Kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Ilapit mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, pagalingin mo ang aming katawan at palakasin mo ang aming kalusugan sa bawat sandali ng aming buhay. Ikaw ang pinagmumulan ng buhay at sa iyong kapangyarihan, ang bawat bahagi ng aming katawan ay muling binubuhay at pinapanumbalik. Hinihingi namin na ang bawat buto, kalamnan, ugat at sistema sa aming katawan ay sumunod sa iyong banal na kaayusan. Kung may karamdaman na nagtatangkang manahan sa amin, inuutusan namin ito sa pangalan ni Jesus na umalis at hindi na bumalik. Pinapawalang bisa namin ang bawat sakit, bawat impeksyon,
bawat kahinaan, sapagkat Ikaw ang aming dakilang tagapagpagaling. Panginoon, linisin mo ang aming isip mula sa lahat ng pag-aalala, takot, at kaguluhan. Kung may mga kaisipang hindi nagmumula sa iyo, winawasak namin ang mga ito ngayon sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Pinupuno mo ang aming isipan ng iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. Ang aming isip ay hindi alipin ng takot, kundi tahanan ng iyong presensya. Tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay mahina, walang pag-asa, o talunan. Sa halip, tinatanggap namin ang iyong katotohanan na kami ay pinalalakas, pinanunumbalik at inaalagaan mo. Panginoon, buhaying muli ang aming espiritu kung may pagkapagod, panlalamig o pagkakalayo sa iyo. Hinihiling namin ang muling pag-aapoy ng aming pananampalataya. Hipuin mo kami ng iyong presensya at ibalik mo ang apoy ng aming pag-ibig sa iyo. Nawa ang aming espiritu ay maging sensitibo sa iyong tinig, handang sumunod at sabik na lumakad sa iyong kalooban. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu na nagbibigay lakas, direksyon at buhay na walang hanggan. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na atake laban sa aming kalusugan. Maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Ang bawat palaso ng karamdaman na ipinadala ng kaaway ay hindi magtatagumpay. Tinatakpan mo kami ng iyong dugo at sa ilalim ng iyong proteksyon, kami ay ligtas at buo. Ang bawat plano ng kadiliman na magdulot ng paghihirap sa aming katawan ay napuputol at nawawalan ng bisa ngayon. Panginoon, alisin mo ang anumang sakit na matagal nang bumabagabag sa amin. Kahit pa ito ay matagal nang kasama namin, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Ang iyong kapangyarihan ay higit sa anumang diagnosis, higit sa anumang nararamdaman namin, at higit sa anumang sinabi ng mundo. Sa iyong salita, may kagalingan. Sa iyong haplos, may himala. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang ganap na kagalingan, hindi kalahati, hindi pansamantala, kundi kompleto at pangmatagalan. Turuan mo kami, Panginoon, na alagaan ang aming sarili bilang iyong templo. Ipaalala mo sa amin na ang aming katawan ay hindi lamang sa amin, kundi isang sisidlan ng iyong presensya. Bigyan mo kami ng disiplina sa aming pagkain, sa aming pahinga, at sa aming pamumuhay. Ilayo mo kami sa mga bagay na sumisira sa aming kalusugan, at akayin mo kami sa mga gawain na nagbibigay buhay. Nawa ang bawat desisyon namin ay magbigay luwalhati sa iyo. Ibalik mo ang aming lakas, Panginoon. Kung kami man ay nanghihina, palakasin mo kami. Kung kami man ay pagod, bigyan mo kami ng bagong sigla. Ang lakas na nagmumula sa iyo ay hindi nauubos. Pinapanibago mo kami sa bawat sandali. Tulungan mo kaming tumayo muli, lumakad muli, at maglingkod muli ng may kagalakan at buong puso. Panginoon, pinupuno mo ang aming buong pagkatao ng iyong kagalingan. Ang aming katawan ay gumagaling, ang aming isip ay lumilinaw, ang aming espiritu ay lumalakas. Wala nang puwang ang sakit, takot o panghihina sa aming buhay sapagkat ikaw ang naghahari sa amin. Kung naniniwala kang ang kagalingan ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng bahagi ng iyong buhay habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay pinagaling at pinalaya ng Diyos." At hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging patotoo ng walang hanggang kagalingan ng Panginoon sa iyo. At Panginoon, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at panganib, nakikita man o hindi. Ikaw ang aming matibay na muog at sa ilalim ng iyong kapangyarihan, kami ay nananatiling ligtas. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, inuunahan mo kami, binabantayan mo kami, at tinatakpan mo kami ng iyong presensya. Walang sandali na kami ay nag-iisa, sapagkat ikaw ay kasama namin at hindi mo kami pinababayaan. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya saan man kami magpunta, sa aming paglabas at pagpasok, sa aming mga gawain at pahinga,
Ang iyong kamay ay patuloy na nakapatong sa amin. Ang iyong liwanag ang gumagabay sa aming landas. At ang iyong kapangyarihan ang nagtataboy sa anumang kadiliman na nagtatangkang lumapit. Ang bawat lugar na aming puntahan ay napupuno ng iyong kapayapaan at walang puwang ang anumang masamang espiritu o intensyon laban sa amin. Panginoon, ingatan mo ang aming pamilya laban sa lahat ng anyo ng kasamaan at panlilinlang. Kung may anumang plano ang kaaway na sirain ang aming pagkakaisa, winawasak namin ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang bawat salita ng kasinungalingan, bawat binhing ng galit, at bawat pagtatangkang magdulot ng pagkakawatak-watak ay hindi magtatagumpay. Sa halip, ang iyong pag-ibig ang mamamayani sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay pinagbubuklod ng iyong biyaya at pinoprotektahan ng iyong kapangyarihan. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong banal na proteksyon. Itinatayo mo ang iyong pader ng apoy sa paligid nito. Isang hindi matitinag na depensa laban sa anumang masama. Ang bawat pintuan at bintana ay tinatakpan ng iyong presensya. Walang masamang makakapasok, walang masamang makakapinsala, at walang masamang mananatili. Ang aming tahanan ay banal, sapagkat ikaw ang naninirahan dito. Ito ay lugar ng kapayapaan, kagalakan, at seguridad. Panginoon, ilayo mo kami sa sakit, aksidente, at anumang masamang balak ng kaaway. Kung may anumang bitag na itinakda laban sa amin, hinihingi namin na ito ay mabunyag at mawalan ng bisa. Ang bawat plano ng kapahamakan ay hindi magtatagumpay, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng kapahamakan, aksidente, at biglaang sakuna na lumayo at hindi na bumalik. Kami ay nasa ilalim ng iyong proteksyon at walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ikaw ang aming kanlungan sa bawat sandali. Kapag may banta, ikaw ang aming lakas. Kapag may panganib, ikaw ang aming kaligtasan. Kapag may takot na nagtatangkang pumasok sa aming puso, pinapalitan mo ito ng iyong kapayapaan. Hindi kami matitinag sapagkat kami ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng iyong pangako. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritual na atake na nakalaan laban sa amin at sa aming pamilya. Ang bawat sumpa, bawat masamang salita at bawat lihim na balak ng kadiliman ay nawawasak ngayon. Ang dugo ni Jesus ang aming panangga at sa ilalim nito, kami ay ligtas. Walang kapangyarihan ang kaaway na maaaring lumampas sa iyong kapangyarihan. Panginoon, nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang bantayan kami sa lahat ng aming lakad. Inuutusan mo sila na ingatan kami, gabayan kami, at iligtas kami mula sa kapahamakan. Hindi kami mabubuwal, hindi kami madadapa, at hindi kami mapapahamak sapagkat ang iyong mga sugo ay nakapaligid sa amin. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay, at ang iyong proteksyon ay hindi nagkukulang. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu, isang presensya na nagbibigay lakas, babala, at direksyon. Kapag may panganib, pinaaalalahanan mo kami. Kapag may mali, itinutuwid mo kami. Ang iyong espiritu ang aming gabay upang maiwasan ang anumang bitag ng kaaway. Sa bawat sandali, kami ay alerto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iyong karunungan na gumagabay sa amin. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming isip. Kung may takot na nagtatangkang mangibabaw, winawasak namin ito ngayon. Hindi kami nabubuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang aming pag-iisip ay pinangungunahan ng iyong katotohanan, hindi ng kasinungalingan ng kaaway. Kami ay panatag, sapagkat alam namin na ikaw ang nagbabantay sa amin. At kahit sa mga hindi namin nakikita, mga lihim na panganib, mga planong hindi pa nahahayag, ikaw ang kumikilos para sa aming kapakanan. Inuuna mo kami, hinahadlangan mo ang masama, at binabago mo ang direksyon ng anumang bagay na maaaring makasama sa amin. Sa iyong kapangyarihan, ang bawat masamang plano ay nagiging walang saysay. Panginoon, itinataas namin ang aming pananampalataya. Naniniwala kami na ang iyong proteksyon ay hindi limitado, hindi mahina, at hindi pansamantala. Ito ay buo, matibay, at walang hanggan. Sa bawat sandali,
kami ay ligtas sa iyong presensya. Kung naniniwala kang ang proteksyon ng Diyos ay nakapaligid sa iyo at sa iyong pamilya habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa banal na proteksyon ng Diyos." Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging iyong panangga at paalala ng kanyang walang hanggang pag-iingat sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon, isang kapayapaan na hindi naaapektuhan ng anumang ingay, problema o kaguluhan sa paligid namin. Ikaw ang bukal ng tunay na katahimikan at sa iyong presensya, ang aming puso ay natatahimik at napapanatag. Kapag ang mundo ay magulo, ikaw ang aming sentro. Kapag ang aming damdamin ay nalilito, ikaw ang aming matibay na pundasyon. Ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ang naghahari sa amin, higit sa anumang emosyon o sitwasyon. Alisin mo ang aming takot at palitan ito ng iyong katiyakan. Kung may mga alaala, pangamba, o pangitain ng kabiguan na patuloy na bumabalik sa aming isipan, winawasak namin ang kapangyarihan ng mga ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Hindi kami magpapasakop sa takot sapagkat hindi ito nagmumula sa iyo. Sa halip, pinipili naming yakapin ang iyong katotohanan na kami ay ligtas, na kami ay inaalagaan, at na kami ay hindi nag-iisa. Ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng katiyakan na ang lahat ay nasa iyong kontrol. Bigyan mo kami ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Kahit na ang paligid namin ay puno ng ingay, problema, at pagsubok, ang aming kalooban ay nananatiling payapa dahil sa iyo. Turuan mo kaming tumingin sa iyo sa halip na sa mga alon ng problema. Tulad ng dagat na pinapatahimik mo sa iyong salita, pinapatahimik mo rin ang bagyo sa aming buhay. Ang aming puso ay hindi maguguluhan, sapagkat ang iyong kapayapaan ang nagbabantay dito. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano sa aming buhay. Kapag hindi namin nauunawaan ang mga nangyayari, tulungan mo kaming kumapit sa iyong pangako. Ang iyong mga plano ay mabuti, kahit hindi namin ito agad makita. Ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa amin, ngunit alam namin na ang bawat hakbang na iyong itinatakda ay para sa aming ikabubuti. Kaya kahit may mga pagkakataon na kami ay nalilito, pinipili naming magtiwala sa iyo. Panatilihin mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming pamilya. Kung may hindi pagkakaunawaan, palambutin mo ang aming puso. Kung may sugat na dulot ng salita o gawa, pagalingin mo ito. Ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming tahanan, isang kapayapaan na nagbubuklod, hindi naghihiwalay. Tanggalin mo ang anumang espiritu ng galit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad. Sa halip, punuin mo kami ng iyong pag-ibig na handang magpatawad at magbigay. Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at kapahingahan. Kapag kami ay pagod, ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay nabibigatan, ikaw ang aming kaginhawaan. Sa iyong presensya, ang aming kaluluwa ay muling pinapanibago. Hindi kami kailanman mauubusan ng lakas, sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay nito sa amin sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Winawasak namin ang bawat espiritual na kaguluhan na nagtatangkang pumasok sa aming buhay. Ang bawat anyo ng pagkalito, pagkabalisa at kawalan ng kapayapaan ay pinapalayas namin ngayon. Wala itong puwang sa aming puso, sapagkat ang iyong presensya ang nananahan dito. Ang bawat tinig na nagdudulot ng kaguluhan ay pinapatahimik namin at ang iyong tinig lamang ang aming pinakikinggan. Panginoon, bantayan mo ang aming isip. Huwag mong hayaang ang aming pag-iisip ay mapuno ng negatibong kaisipan. Kung may mga salitang narinig namin na nagdulot ng sakit o takot, burahin mo ang epekto nito. Palitan mo ito ng iyong mga salita ng buhay, pag-asa, at kapayapaan. Ang aming isip ay sa iyo, at ito ay pinupuno mo ng katotohanan. Sa bawat sandali, pinipili naming magpahinga sa iyo. Hindi namin kailangang dalhin ang lahat ng bigat, sapagkat ikaw ang aming tagapagdala ng pasanin. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin at tinatanggap namin ang iyong kapayapaan. Ang aming puso ay hindi na maguguluhan sapagkat ikaw ang naghahari dito. Panginoon,
Sa gitna ng lahat, pinipili naming manatiling matatag sa iyo. Hindi kami matitinag ng anumang sitwasyon, sapagkat ang iyong kapayapaan ang aming sandigan. Sa bawat paghinga namin, nararamdaman namin ang iyong presensya. Sa bawat sandali, pinupuno mo kami ng iyong kapayapaan. Kung naniniwala kang ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos sa iyong puso at buhay habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ang aking puso ay payapa sa presensya ng Diyos." Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala ng katahimikan at katiyakan na nagmumula sa Kanya. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng katuwiran, alang-alang sa iyong pangalan. Ikaw ang aming dakilang pastol, at kami ay iyong mga tupa na umaasa sa iyong patnubay. Hindi namin kayang tahakin ang landas ng buhay ng mag-isa, kaya inilalagay namin ang aming pagtitiwala sa iyo. Sa bawat hakbang na aming gagawin, nawa ay ikaw ang mauna. Ituwid mo ang anumang liko sa aming daan at ilayo mo kami sa mga landas na magdadala sa amin sa kapahamakan. Ang aming direksyon ay hindi nakabatay sa aming sariling pagkaunawa, kundi sa iyong karunungan na hindi nagkakamali. Ituwid mo ang aming mga hakbang sa bawat aming desisyon. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpili, maliliit man o malalaki, turuan mo kaming huminto at hanapin ang iyong kalooban. Huwag mong hayaang kami ay madala ng emosyon, takot o pansariling kagustuhan. Sa halip, gabayan mo ang aming puso at isip upang piliin ang tama, ang makatarungan, at ang kalugod-lugod sa iyo. Kung may mga desisyon na aming nagawa na hindi ayon sa iyong nais, itama mo kami ng may pag-ibig at ibalik mo kami sa tamang landas. Panginoon, ipakita mo sa amin ang direksyon na iyong nais para sa aming buhay. Kung kami man ay nalilito, kung hindi namin malinaw na nakikita ang susunod na hakbang, hinihiling namin ang iyong liwanag. Ikaw ang ilaw sa aming landas, at sa iyong liwanag, ang dilim ay nawawala. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga oportunidad na nagmumula sa iyo at isara mo ang mga pintuan na hindi para sa amin. Turuan mo kaming maghintay kapag kailangan at kumilos kapag ito na ang tamang panahon. Turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban nang may pagtitiwala. Hindi laging madali ang sumunod, lalo na kung hindi namin nauunawaan ang iyong plano. Ngunit Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay makasunod kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Tulungan mo kaming isuko ang aming sariling plano at yakapin ang iyo, sapagkat alam namin na ang iyong kalooban ang pinakamabuti para sa amin. Ang aming pagsunod ay hindi mabigat, kundi isang pribilehiyo na maglakad kasama ka namin. Samahan mo kami sa bawat gawain at plano na aming sisimulan. Huwag mong hayaang kami ay kumilos nang wala ka. Nawa ang bawat proyekto, bawat pangarap at bawat layunin ay magsimula sa panalangin at matapos sa iyong kaluwalhatian. Kung may anumang plano na hindi naaayon sa iyong kalooban, wasakin mo ito at palitan ng mas mabuti. Ang aming buhay ay hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi para sa iyong pangalan. Panginoon, sa gitna ng aming paglalakbay, bantayan mo ang aming puso laban sa pagkaligaw. Kung may mga tukso na maglalayo sa amin sa iyo, bigyan mo kami ng lakas upang tumanggi. Kung may mga tinig na nag-aakay sa maling direksyon, patahimikin mo ang mga ito at hayaang ang iyong tinig lamang ang aming sundin. Ang aming puso ay nakatuon sa iyo at hindi namin hahayaang ito ay maligaw. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na hadlang na humahadlang sa aming direksyon. Ang bawat kalituhan, bawat maling impluensya, at bawat plano ng kaaway na iligaw kami ay nawawasak ngayon. Hindi kami mawawala sa landas sapagkat ikaw ang aming gabay. Ang bawat hakbang namin ay itinatag mo at walang makakapagpabagsak sa amin habang kami ay nakasunod sa iyo. Panginoon, nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang akayin kami at bantayan ang aming landas. Kapag kami ay naliligaw, sila ay iyong ginagamit upang ibalik kami. Kapag kami ay nanganganib, sila ay iyong ginagamit upang iligtas kami. Ang aming paglalakbay
ay hindi nag-iisa, sapagkat ang iyong mga sugo ay kasama namin sa bawat hakbang. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu na siyang aming patuloy na gabay. Siya ang bumubulong sa aming puso, nagtuturo sa amin ng tama at nagbababala kapag kami ay malilihis. Turuan mo kaming maging sensitibo sa kanyang tinig upang sa bawat sandali kami ay nasa tamang direksyon. Ang iyong espiritu ang aming kumpas at sa pamamagitan niya, hindi kami mawawala. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong timing. Hindi lahat ay kailangang madaliin at hindi lahat ay kailangang maunawaan agad. May mga panahon ng paghihintay at sa mga panahong iyon, hinuhubog mo ang aming karakter. Bigyan mo kami ng pasensya upang maghintay sa iyong tamang oras. Tulungan mo kaming hindi panghinaan ng loob, kundi manatiling matatag sa pananampalataya. Kung may mga pintuan na isinara mo, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may kapayapaan. Kung may mga pintuan na binubuksan mo, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang pumasok. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay, at ang bawat direksyon na iyong ibinibigay ay may layunin. Wala kang sinasayang na hakbang, at wala kang pinapabayaang detalye. Panginoon, sa bawat araw ng aming paglalakbay, pinipili naming magtiwala sa iyo. Kahit hindi namin nakikita ang buong daan, alam namin na ikaw ang naglalakad sa unahan namin. Ang aming pag-asa ay nasa iyo, at ang aming direksyon ay mula sa iyo. Kung naniniwala kang ang Diyos ang gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay, habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, ang bawat hakbang ko ay ginagabayan ng Diyos. Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay, sapagkat ang Diyos ang iyong patnubay sa bawat sandali. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa mundong puno ng maraming pagpipilian at impluwensya, kinikilala namin na hindi sapat ang aming sariling pag-iisip. Kailangan namin ang iyong banal na karunungan, malinis, matuwid, at puno ng kapayapaan. Sa bawat sitwasyon na aming haharapin, tulungan mo kaming huminto, manalangin, at makinig sa iyo bago kami kumilos. Nawa ang aming mga pasya ay hindi bunga ng padalos-dalos na emosyon, kundi ng malinaw na gabay na nagmumula sa iyo. Gabayan mo ang aming isip upang piliin ang tama at makatarungan. Ilayo mo kami sa anumang anyo ng panlilinlang, maging ito man ay mula sa mundo, sa ibang tao, o sa mga kaisipang hindi ayon sa iyong katotohanan. Kung may mga bagay na mukhang tama, ngunit may nakatagong mali, ihayag mo ito sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahang kumilala sa katotohanan at magsaliksik ng iyong kalooban. Ang aming isip ay hindi magiging biktima ng kasinungalingan sapagkat pinupuno mo ito ng iyong liwanag. Turuan mo kami na makinig sa iyong tinig higit sa aming sariling kagustuhan. Panginoon, may mga pagkakataon na mas pinipili naming sundin ang aming nais kaysa ang iyong kalooban. Ngunit ngayon, isinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Turuan mo kaming magpakumbaba at kilalanin na ang iyong paraan ay higit na mataas kaysa sa amin. Kapag nagsasalita ka, nawa ay maging handa kaming sumunod kahit pa ito ay mahirap o hindi komportable. Ang aming buhay ay magiging maayos lamang kapag kami ay nakikinig at sumusunod sa iyo. Bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong salita at kalooban. Kapag kami ay nagbabasa o nakikinig sa iyong mga aral, buksan mo ang aming isip at puso upang maunawaan namin ito ng malalim. Huwag mo lamang kaming maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ang aming gabay sa buhay, at sa pamamagitan nito, natututo kaming mamuhay nang ayon sa iyong nais. Ilayo mo kami sa maling landas at panlilinlang. Kung may mga daan na mukhang kaakit-akit ngunit magdadala sa amin sa kapahamakan, harangin mo kami. Kung may mga tao o impluwensya na magtutulak sa amin palayo sa iyo, alisin mo sila sa aming landas. Pinipili naming sumunod sa iyong tinig at hindi sa anumang bagay na maglalayo sa amin sa iyong presensya. Sa iyong karunungan, kami ay napapanatiling ligtas. Panginoon, ibigay mo sa amin ang karunungang nagmumula sa iyo na may kababaang loob.
Huwag mo kaming hayaang maging mapagmataas sa aming nalalaman. Sa halip, turuan mo kaming kilalanin na ang lahat ng karunungan ay nagmumula sa iyo. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman, kundi ang kakayahang mamuhay ng tama sa iyong harapan. Nawa ang aming puso ay manatiling mapagpakumbaba, handang matuto at bukas sa iyong pagtuturo. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritu ng kalituhan at maling pag-iisip na nagtatangkang guluhin ang aming direksyon. Ang bawat kaisipang hindi naaayon sa iyong katotohanan ay pinapalayas namin ngayon. Ang aming isip ay malinaw, matatag, at nakatuon sa iyo. Wala nang puwang ang pagdududa na hindi nagmumula sa iyo, sapagkat ang iyong karunungan ang nangingibabaw. Panginoon, bantayan mo ang aming mga salita. Bigyan mo kami ng karunungan hindi lamang sa pag-iisip, kundi pati sa pagsasalita. Nawa, ang bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay puno ng katotohanan, pag-ibig at kaayusan. Ilayo mo kami sa mga salitang makakasakit, makasisira o magdudulot ng kaguluhan. Sa halip, gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong karunungan sa iba. Turuan mo rin kaming matuto mula sa aming mga karanasan. Kung kami man ay nagkamali, huwag mo kaming hayaang manatili sa pagkakamali. Sa halip, gamitin mo ito upang kami ay lumago at maging mas matalino sa aming mga susunod na hakbang. Ang bawat pagsubok ay nagiging daan upang mas maunawaan namin ang iyong kalooban. Panginoon, sa bawat sandali, pinipili naming hanapin ang iyong karunungan. Hindi kami aasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kaalaman. Ikaw ang aming guro, at kami ay iyong mga mag-aaral. Sa ilalim ng iyong patnubay, kami ay lalakad ng may katiyakan at kapayapaan. Kung naniniwala kang ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa iyong isip at mga desisyon habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang aking mga desisyon ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos na patuloy na gumagabay sa iyo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming buhay at tahanan. Ikaw ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay at kinikilala namin na ang bawat biyayang tinatanggap namin ay nagmumula sa iyo. Nawa ang iyong pabor ay patuloy na sumaiyong sa amin, hindi lamang sa panlabas na aspeto ng aming buhay, kundi sa kabuuan ng aming pagkatao. Pagpalain mo ang aming tahanan upang ito ay maging lugar ng kapayapaan, kagalakan at presensya mo. Nawa ang bawat sulok nito ay mapuno ng iyong liwanag at ang bawat naninirahan dito ay makaranas ng iyong kabutihan. Pagpalain mo ang aming hanap buhay at kabuhayan. Ikaw ang nagbibigay ng kakayahan upang kami ay makapagtrabaho at makapaghanap buhay. Hinihiling namin na ang aming mga kamay ay iyong pagpalain, na ang bawat ginagawa namin ay magbunga ng sapat at higit pa. Ilayo mo kami sa kakulangan at ituro mo sa amin ang tamang pamamahala ng aming mga tinatanggap. Kung may mga pintuan ng oportunidad na dapat buksan, buksan mo ito. Kung may mga daan na hindi para sa amin, isara mo ito ng malinaw. Nawa ang aming kabuhayan ay maging patotoo ng iyong katapatan. Pagpalain mo ang aming relasyon bilang pamilya. Panginoon, ikaw ang nagbubuklod sa amin at sa iyo namin inilalagay ang aming mga ugnayan. Kung may anumang puwang ng hindi pagkakaunawaan, punuin mo ito ng iyong pag-ibig. Turuan mo kaming magpatawad, umunawa, at magmahal ng walang kondisyon. Nawa ang aming tahanan ay maging lugar ng pagtanggap at pag-aaruga. Ang bawat salita at gawa namin sa isa't isa ay magbigay buhay at hindi makasakit. Ang iyong presensya ang magpatibay sa aming samahan. Ipagkaloob mo sa amin ang sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Ikaw ang aming tagapagtustos at sa iyo kami umaasa. Hindi kami nabubuhay sa kakulangan sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng sagana. Kahit sa mga panahon na tila kapos, tinuturuan mo kaming magtiwala
na ikaw ang patuloy na maglalaan. At kapag ang pagpapala ay dumarating, turuan mo kaming maging mapagpasalamat at mapagbigay. Nawa ang aming puso ay hindi kumapit sa material na bagay, kundi manatiling nakatuon sa iyo. Palaguin mo ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Panginoon, ang pinakamahalagang pagpapala ay ang makilala ka ng higit. Huwag mo kaming hayaang maging abala lamang sa mga biyaya, kundi sa mismong presensya mo. Nawa ang aming pananampalataya ay lumalim sa bawat karanasan at ang aming pag-ibig sa iyo ay lalong mag-alab kapag kami ay pinapalam mo. Nawa ay lalo kaming lumapit sa iyo at hindi lumayo. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Ang mga biyayang aming tinatanggap ay hindi lamang para sa amin, kundi upang ibahagi. Turuan mo kaming maging mapagbigay, hindi lamang sa material, kundi sa oras, pag-ibig, at malasakit. Nawa ang aming buhay ay maging instrumento upang ang iba ay makaranas ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan namin, nawa ay makita ng iba ang iyong liwanag. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritu ng kakulangan, kahirapan, at hadlang sa pagpapala. Ang bawat sumpa na nagsasabing kami ay mananatiling kapos ay pinapawalang bisa namin ngayon. Kami ay iyong mga anak, at ang iyong pagpapala ay nakalaan para sa amin. Hindi kami mabibigo, sapagkat ikaw ang aming tagapagbigay. Panginoon, bantayan mo ang aming puso laban sa maling paggamit ng iyong pagpapala. Huwag mo kaming hayaang maging mapagmataas o makalimot sa iyo. Sa halip, turuan mo kaming manatiling mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Ang bawat tinatanggap namin ay para sa iyong kaluwalhatian, hindi para sa aming sariling kapurihan. Pinupuno mo kami ng iyong banal na espiritu na siyang gumagabay sa amin kung paano gamitin ang iyong mga biyaya ng tama. Siya ang nagtuturo sa amin kung kailan magbigay, kailan maghintay, at paano mamuhay ng may pananagutan. Sa kanyang patnubay, ang aming buhay ay nagiging maayos at puno ng layunin. Panginoon, sa bawat sandali, kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Wala kaming maipagmamalaki, sapagkat ang lahat ay mula sa iyo. Kaya sa bawat biyaya na aming tinatanggap, ibinabalik namin ang papuri sa iyo. Ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng pasasalamat. Kung naniniwala kang ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa iyong buhay habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang biyayang dumadaloy sa akin ay aagos patungo sa iba. Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang tinatanggap kundi ibinabahagi rin sa iba. Panginoon, pagtagumpayin mo kami sa bawat hamon na aming haharapin. Sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay, pinipili naming manindigan sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Ikaw ang aming kalakasan at sa iyo, kami ay higit pa sa mga nagtatagumpay. Kahit ang mga sitwasyon ay tila mahirap at walang malinaw na solusyon, naniniwala kami na ikaw ang gumagawa ng paraan kung saan tila wala. Ang bawat laban na aming kinakaharap ay hindi lamang pisikal o emosyonal, kundi espiritual, at sa iyong kapangyarihan, kami ay nagwawagi. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang malampasan ang bawat pagsubok. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, palakasin mo ang aming puso. Kapag kami ay natatakot, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kasama. Hindi kami uurong, hindi kami susuko, sapagkat ikaw ang aming sandigan. Ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng tapang na humarap sa anumang hamon. Ituro mo sa amin ang pagtitiyaga at pananampalataya sa gitna ng hirap. Panginoon, may mga laban na hindi agad natatapos at sa mga panahong iyon, hinuhubog mo ang aming karakter. Turuan mo kaming magtiis ng may pag-asa at maniwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa iyong katapatan na hindi nagbabago. Ipagkaloob mo ang tagumpay na ayon sa iyong kalooban. Hindi namin hinahangad ang tagumpay na pansarili lamang, kundi ang tagumpay na nagbibigay luwalhati sa iyo. Kung ang aming mga plano ay hindi naaayon sa iyo, baguhin mo ang mga ito. Ang tunay na tagumpay
ay ang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat hadlang na pumipigil sa aming tagumpay. Ang bawat takot, pagdududa, at panlilinlang ng kaaway ay nawawasak ngayon. Kami ay lumalakad sa tagumpay na ipinagkaloob mo at walang makakapigil dito. Kami ay nananatiling matatag sapagkat ikaw ang aming lakas. Sa bawat tagumpay, itataas namin ang iyong pangalan at magpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pakikiisa sa sandaling ito ng panalangin. Paalala sa atin mula sa awit 5 na dinirinig ng Diyos ang ating tinig at sa bawat panalangin na iniaalay natin sa Kanya, Siya ay nakikinig ng may pag-ibig at pansin. Kung may dinadala kang bigat, alinman sa iyong puso o isip, maaari mo itong ilapit sa Diyos ngayon. Tulad ng sinasabi sa awit, sa umaga man o sa anumang oras, maaari tayong lumapit sa Kanya at maghintay ng may pananampalataya. Isulat mo ang iyong panalangin o kahilingan sa mga komento bilang isang hakbang ng pagtitiwala. Hindi ka nag-iisa sa laban na iyong kinakaharap. May Diyos na nakikinig at may mga kapatid na handang sumama sa iyo sa panalangin. Kung ikaw ay napalakas at napagpala ng panalangin ito, maaari mo itong i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot ng mensahe ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Sa bawat pagbabahagi mo, nagiging daluyan ka ng liwanag sa buhay ng iba. Isang paalala na may Diyos na nakikinig, gumagabay, at nagmamahal ng walang kondisyon. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya, nawa ay maranasan mo ang Kanyang presensya sa bawat panalangin mo at makita mo ang Kanyang pagkilos sa iyong buhay. Manatili kang matatag sa pananampalataya, patuloy na lumapit sa Kanya at huwag kang titigil sa pananalangin sapagkat ang Diyos na nakikinig sa iyo ay tapat at kumikilos sa tamang panahon.